Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ayan, matindi talaga itong si retired General Nicolas Torre, ano? Mga kabunyog, mga kababayan, matindi. Ha? Ano ito? Sabi ni retired General Nicolas Torre, yung tatay nga, hindi ako natakot sa anak pa. Matindi, ano? Ang tinutukoy ni retired General Nicolas Torre, mayroon kasing nagtatanong sa kanya, inimbestigahan po ba ninyo? Nung kayo po ang PNP chief, pinaimbestigahan po ba ninyo yung di umano'y pagbabanta? Yung di umano'y pag-amin ni Sara Duterte na kung may mangyari sa kanya, may kinausap na siyang tao na papatay rin, gaganti para sa kanya, ipapapatay rin ang Pangulo, ang First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon, tinanong tungkol dyan si General Torre, kung nung PNP chief siya, pinaimbestigahan niya ba ito? Sabi niya, hindi niya na masyadong maalala kung ano ang naging action nila dyan. Pero sabi niya, hindi siya masyadong makapagbigay ng detalye. O kaya lang, yung nagtatanong sa kanya, medyo ininsulto si General Torre. Sabi ni General nang nag-i-interview sa kanya, ay para po yatang natatakot lang kayong ibunyag ang nalalaman ninyo. Parang natatakot kayong ibunyag ang nalalaman nyo. Kung mayroon nga bang hitman na hinire o kinuha si Sara Duterte. At ito ba'y napaimbestigahan nyo? Ano kasi yung sagot ni General Torre? Medyo ayaw niyang ikumpirma kung oo o hindi. Ayaw niyang ikumpirma kung pinaimbestigahan niya nga ba ito nung panahon na siya ang chief ng PNP, at sa investigasyon ba ng PNP ay may lumabas nga na mayroon ngang hitman na kinuha si Sara. Categorically ayaw sagutin ni General Torre. Sabi niya hindi niya na maalala masyadong na yan pabiro, pero medyo na insulto si General Torre doon. Ay hindi po kayo natatakot lang kayong sabihin ang nalalaman ninyo. Ay ang sagot ni General Torre ay kung yung tatay nga hindi ako natakot sa anak pa. Inimbestigahan nyo yung pinag-uusapan sa impeachment, which is yung hitman na di umano ay kinontract ni VP Sara. Sabi, ang sagot mo, hindi mo maalala. Naalala nyo na ho ba kung sa investigation nyo yun ay nahanap nyo yung hitman na sinasabi? Alam mo, George, gagawa ako ng separate vlog regarding that matter or separate video. I-explain ko. Kasi ang sinasabi ng mga social media ngayon, yung mga kalaban na, yung mga critics ko, na ayan, takot na kasi kaya ayaw sasabihin niya, hindi niya maalala. I'm telling them, hanggang ngayon iniisip ko, mukhang hindi ko talaga na-imbestigahan. Okay. Ang inimbestigahan ko is yung statement ni PRRD, yung sabi niya pasabugin niya ang Senado, patayin ng mga senador. Pinailan ko siya ng unlawful utterances doon. Okay. Kaya nga sabi ko sa mga kritiko ko, yung tatay nga hindi ako natakot sa anak pa. Yan po ang context niyan, mga kabunyog, mga kabayan. Kumbaga, ang sinasabi ni General Torre, hindi niya talaga na malaman ang detalye kung ano bang lumabas sa investigasyon ng PNP. Tsaka, sa totoo lang, wala na rin naman kasi sa PNP si General Torre. Happy na siya ng happy na siya ng general manager na siya ng ng MMDA. Ibig sabihin, ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi niya naman pwedeng i-divulge, hindi niya naman pwedeng ibunyag yung mga confidential na informations noong PNP chief pa siya. Sabihin pang nag-imbestiga ang PNP chief, ang PNP noon, sabihin pang may mga nalaman sila noon, hindi niya naman pwede talagang ibunyag yun. Hindi niya pwedeng ibunyag yun. Yung na yun, yung usapin na yun. Ang gusto kasi nung nag-i-interview kay General Torre,
anuhin niya, ibunyag niya kung mayroon nga silang pag-iimbestiga noon, may nalaman ba sila sa PNP noon? Kasi chief siya ng PNP dati. May nalaman ba siya na talagang may hitman nga na hinire si anak kinausap, si Sara Duterte? At kung mayroon, ano ang alam ni General Torre doon? Hindi naman talaga yon ibubunyag ni General Torre. Hindi niya ibubunyag yon kasi ano yun sensitibong impormasyon yon. Bilang PNP chief, hindi niya pwedeng ibunyag, lalo na interview yun sa media. Malalaman ng publiko yun. Kaya, kumbaga, naging polite lang naman si General Torre sa pagsagot. Ang sabi ni General Torre, hindi niya na daw maalala Hindi niya na maalala kung ano yung naging investigasyon nila noon at kung anong findings. Kaya lang siyempre, hindi kumbinsido yung nag-i-interview. Hindi kumbinsido yung nag-i-interview. Ang sagot naman ni General Torre, ano yan? Sabi niya, hindi ako natatakot, sabi niya. Kasi ang sinasabi nung nag-i-interview, baka po natakot lang kayo. Sabi ni General Torre, hindi siya natatakot. Kasi kung yung pagpa-aresto nga sa ama, hindi siya natakot, mas mahirap pa daw yun. Ito pa kayang sa anak. Ano itong si General Torre? Siyempre, ang tinatanong kasi nung nag-i-interview kay General Torre, baka maging presidente si Sara. Baka maging presidente sa 2028. Ay kung maging presidente ito sa 2028, ano yan, baka gantihan siya. Kaya sabi nung nag-i-interview kay General Torre, hindi po kaya natatakot lang kayo? Sabi ni General Torre, hindi. Tatay nga, hindi ko natakot, sa anak pa. Yun, matindi, Sa survey nga pala ngayon, mga kabunyog, sa mga survey ngayon, si General Torre sinama sa mga posibleng mag-vice president sa 2028. Ang mga kasama doon sa survey, si Bongo, Padilla, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, sino pa ba ang mga nasa vice tinitingnan na posibleng mag-vice presidente sa 2028? Kasama si General Torre. Kasama rin si Grace Poe, yun, tama. Si si Bongo, Robin Padilla, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, tapos si Grace Poe, saka si General Torre. Yun. Ngayon, medyo mababa naman yung survey kay General Torre for Vice President, pero sabi niya, nagpapasalamat daw siya na kinonsider yung pangalan niya. So, sabi niya, ibig sabihin, ano pala siya, napag-uusapan din, sabi niya. Kaya, ito mga kabunyog, itong si General Torre, sa tingin natin, tatakbo naman ito talaga sa 2028. Tatakbo ito. Kaya lang, baka senador lang ang takbuhan nito, mga kabunyog. Malakas yan. Kung senador, malakas yan si General Torre. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.